In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prayer to Santo Niño. O miraculous Santo Niño, we come before your sacred image, moved by love and by hope. We beseech you to look mercifully into my troubled heart. Let your tender love alleviate our sufferings. Take from us, if it be your will, all afflictions, and never let us surrender to despair. Grant us, Senior Santo Niño, the special grace we ask from you today. In all humility and with a loving trust, and for the sake of your sacred infancy, hear always our prayers. Be generous with your aid and consolation, that we may praise you, and the Father, and the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 1, versikulo 35 hanggang 42. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halik kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy iika-4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Sifas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat.
Una-una po, ako po'y sa lahat, ako po'y papasalamat sa ating Poong May Kapal sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. At sa araw na ito, sa Pilipinas, binabati ko po yung aking uniko iho, my only one son. Noy, happy birthday. Today is his birthday. So, may God bless you and guide you always. Happy birthday, nak. At sa araw din ito, ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng ating mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat nating ng mga subscribers, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating munting channel na ito. Marami pong salamat sa inyo. Sa araw na ito ng linggo, I think second Sunday in ordinary time, no? At sa araw na ito ang ating gospel ay mula kay San Juan. So bago pong lahat, ako po'y muli, no? Nananalangin na sana naway ay nasa mabuti po tayong lahat na sa kalagayan, at sa araw na ito ay nakapagsimba tayo, nakipag-partake tayo sa bangkitin ng ating Panginoon, at natanggap po natin siya. Mga kapatid, sa araw na ito, no, January 14, 2024, kung titingnan natin yung first reading, no, ang first reading natin ay from the book of Samuel, no, 1 Samuel chapter 3 verse 3 to 10 and 19, no. So dito si Samuel ay of course nalaman natin na dito siya sa templo, no, kasama ni Eli, no. Kaya tinawag siya dito, no, ng ating Panginoon. 3 times yung tinawag. So mga kapatid, kung titingnan natin at ihambing sa ating buhay, tayo ay tinatawag rin ng ating Panginoon. So ano ang sabi ni Eli dito na isasagot ni Samuel pag tumawag muli ang Panginoon? Speak, for your servant is listening. So yun, no? So kung tayo mga kapatid, nung tinawag tayo ng Panginoon in some many ways or in different ways, ano ba ang response natin sa kanyang tawag, no? Minsan yung pagtawag sa atin ng Panginoon para bang mabigat, no? Pero yung tawag ng kalaban, napakagaan, ano? Halimbawa, tinatawag tayo na magsimba. Pero mas mahalaga yung pupuntahang party, yung invitation, hindi magsisimba dahil dun sa invitation, ano? Di bali na hindi makapagsimba, basta makapunta lang sa kasayahan. So, doon tayo magaling, no, mga kapatid. But, sana naman hindi ganun, ano. May mga oras na para dyan, but ang pagtawag sa atin ng Panginoon na dumalo sa kanyang hapagkainan, no, sa kanyang bangkete, ay dapat i-priority natin yun, no. We must prioritize ng ganong mga bagay. Dahil pag nawala na tayo dito sa mundo, hindi na natin yan ma-experience dahil baka ibang mapupuntahan natin, no? So mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagko-connect din doon, ano, may reflection. But sa second reading natin, no, it's from 1 Corinthians, no, chapter 6, 13, 15, 17 to 20. Sinasabi dito that
Do you know that your bodies are members of Christ? Oh, di ba, mga kapatid? We are the members of Christ's body. So avoid immorality, no? Every other person commits is outside the body, no? Or every other sin a person commits is outside the body. But the immoral person sins against his own body. Do you know that your body is a temple of the Holy Spirit within you? Kaya yun, mga kapatid, pag nagkasala tayo, ay hindi na tayo part ng body of Christ. Kaya as much as possible, no, sa ating buhay, dapat iwasan natin na makakommit, no, ng anumang kasalanan, especially mortal sin, ano. Sometimes ang kasalanan mortal ay nag-uumpisa yan sa mga maliliit na kasalanan na ang sa akala natin ay okay lang, no? Pero ba't unti-unti, para bang yung bahay o yung puste ng bahay, no? Unti-unti kinakain ng anay. So ganun yun, yung kasalanan nag-umpisa yun sa maliit, no? Hindi natin namalayan that kinakain na tayo nun. So dapat iwasan natin ang mga bagay na ito. At sa ating gospel, si San Juan Bautista, no, sinabi niya, "Behold the Lamb of God," no? Nung dumaan, no? Nung dumaan ang ating Panginoon, siya yung nagsabi, no? "Behold the Lamb of God." So yung dalawang disipulo na nakarinig, yung dalawang niyang disipulo nakarinig, ay sumunod sa kanya, no? Sa ating Panginoon, no? Nung narinig nila na siya yung Lamb of God, no? Di sumunod sa kanya. Tayo, mga kapatid, kung may pagkakataon na tayo doon ang no, yung ibang in their shoes, no? Sa kanilang lugar, ano? Kung tayo yun, pag narinig natin yun, susunod kaya tayo? O sa panahon ngayon, may sumusunod ba sa ating Panginoon? Of course, sinasabi, yes, sumusunod ako. Di ba? Yung sumusunod ako, yeah, sumusunod nga tayo. You're right, sumusunod tayo. Pero, anong klaseng pagsunod? Susunod lang tayo dahil may gusto tayong ma-achieve, or sumusunod lang tayo sa salita, no? Pero sa gawa, malayo, no? So yung palagi yung paanyaya sa atin ng ating Panginoon na sumunod sa Kanya, to follow Him, ay walang tigil yun, no? Every time, nare-remind niya tayo that anumang mga bagay ay dapat sumunod tayo sa Kanya. And as we go on sa ating gospel, of course, si Andrew, na kapatid ni Simon, at ang isa yung nakarinig doon sa kay John, ay sumunod din kay Jesus. Oh. So sa panahon ngayon, I don't know, hindi lang natin masabi, but karamihan sa atin yata ay iba ang sinusunod, eh. Lalo-lalo na yung mundo ngayon ay maraming ini-introduce, ano? Naglipanan na, no? May internet na tayo, very easy na kung anong gusto mong titingnan, gusto mong hahanapin. Kahit na nga yung mga bagay na dapat ay, no, hindi natin pwedeng tingnan, kahit na yung mga
ng mga kabataan, yung mga bata pa, no? May access na sila sa mga very easy lang yung access nila sa sa internet, doon na pupunta sa mga ibang sinasabing pang-adult lang, ba't din na kahit na adult, kasalanan yun, ba't marami ang naiimpluwensyahan ngayon nung mga bagong technology na sinasabi, 'no? Kaya hindi natin masisisi yung mga magulang natin or yung mga matatanda sa atin, 'no? If born in 60s, 70s or 50s, 'no? Na ibang i-introduce mo yung modern technology ay parang allergy ba. But well and good because, mga kabataan ngayon, yung pinakabata, maliliit pa, 'no? Hawak-hawak na yung gadgets. Could you imagine na yung maliit pa yung bata, 'no? Gadget ang hawak, ay yung tinitignan. Pero paghawak ng Bibliya, 'no, ay hindi mo makikita. Bihira lang sa mga family, 'no, na nagsama-sama magdasal ng Santo Rosario o nagbabasa ng Bible yung anak. Wala, doon lang mismo sa gadget nakatutok. Kaya minsan maliit pa, very young pa, pero hindi na masyadong makakita, 'no, hindi na makabasa dahil doon lang sa tutok ng tutok. Parang doon na lang yung buhay niya, 'no. So, ang modern technology, mga kapatid, ay hindi naman ito masama, nakakatulong nga kung ginagamit natin sa tama. But din kung hindi naman natin ito ginagamit, well, para ba tayong imbis na sa Panginoon ang tayong sumunod, doon tayo sumusunod. Yung bang gusto lang natin, kung i-imagine lang natin ngayon, 'no, ay mas mahalaga sa atin yung material things, 'no. Kagaya nga nasa buhay, usapan namin minsan ng mga kasamahan natin dito that para sa kaginhawaan ng family, 'no, of course ang sagot ay mangingibang bansa. Totoo naman yun na medyo umaangat nga yung buhay, pero the fact is yung relationship mo sa pamilya mo minsan na nawawala dahil dun sa kakulangan ng communication. Napakalungkot na halimbawa ngayon birthday ng anak ko, wala ako, malayo ako sa kanya, 'no. Maraming panahon na hindi ko sila makasama. Pero nagpapasalamat din ako sa Panginoon that nagiging mabuti silang mga bata, ano, mga anak. Yung may bahay ko. So, isang challenge ito rin, 'no? Kasi yung sa isip lang natin yung kasagutan na maahon tayo sa kahirapan ay mangibang bansa, makipagsapalaran sa ibang bansa. Kasi ayaw natin tanggapin, 'no, ayaw natin yung namumuhay tayo na mahirap. Yun ang talagang hindi mawala sa ating isip. Yung bang nahihirapan ka, ba't din kung ating lang titingnan at pagnilayan, mas ginugusto ng Panginoon yun na ganun tayo, ganun ang buhay natin. Dahil mas malapit tayo sa Kanya. Pero kung sa karangyaan na tayo, I don't know, bihira lang siguro ang mga taong nakaka isip, 'no, or nananatili sa ating Panginoon. Ba't din tatanungin niyo ako ba't nandiyan ka? Of course, yun na nga, ang mindset kasi
na doon masaya, maraming pera. Kaya nga kadalasan namin pinag-usapan that flowing of milk and honey ang lugar. Iba rin mga kapatid, ang kuwan nito, ang epekto nito ay yung kakaroon ng consistent na relationship ninyo sa iyong pamilya. No? Minsan nawawala na yung respeto ng anak sa magulang dahil wala ang magulang na gumagabay. Minsan yung mga anak ay napapalihis ng landas, hindi na maturuan ng tama. Napakalungkot na minsan maalaman mo na lang na kahit na mag-sign of the cross hindi alam. Para bang nawawalang tupa na hindi na alam kung ano ang direksyon, no? Pabalik. So, mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, dito na sinabi ni San Juan Bautista about sa ating Panginoon that He is the Lamb of God. Sana itong love na ito ay magkakaroon tayo ng panahon para mapakinggan siya, makasunod sa kanya, at wag nating masyadong isipin yung mga bagay dito sa mundo na yung sa tingin natin ay yun ang kaligayahan natin. Kapatid, afterwards, walang katapusan yan eh. Ayaw ko na nito. Pero dito sa ating Panginoon, kung sumunod tayo sa Kanya, mananitili tayo sa Kanya, maglaan tayo palagi ng panahon para sa Kanya, na makausap siya, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ang buhay mo ay napakatahimik, no? Napakaganda ng takbo ng isip mo, napakaganda ng pakiramdam mo, na palagi mo siyang kinakausap, nakikwentuhan kayong dalawa. So, sinasabi mo yung mga problema mo sa kanya, sinishare mo yung mga achievement mo sa kanya, napapasalamat ka sa grasya na binigay niya sa iyo. So, napakasaya kapatid. Kahit na sasabihin natin that malayo ka sa sarili mong pamilya, batin kung kasama mo siya, para na rin nakasama mo yung pamilya. But of course, iba yung physical na makasama mo yung pamilya mo, but then in spirit, kung kasama mo sila with the Lord, ay talagang magkaroon ka ng peace of mind. So, ang trust lang dito, no, sa ating Panginoon, yung ating pananalig, huwag tayong mabahala, nandiyan yan siya palagi. So, kumapit lang tayo sa Kanya. At ang pinaka-importante, bawat araw, bawat oras ay magkaroon tayo ng kahit na kunting minuto para makausap siya at makapag-communicate tayo, no, sa Kanya. So mga kapatid, sana naway sa linggong ito, nasabi ko na kanina, sana naway nakapagsimba tayo at receive tayo sa Kanya, no? And the Holy Eucharist, yung Kanyang presensya doon, ay natanggap natin siya. At naway huwag tayong mabahala, no? At pag narinig natin ang Kanyang tinig, ay sumunod po tayo sa Kanya at haayan natin siyang magsalita, no? Kung ano ang gusto niya sa atin. Ang Kanyang kalooban ay yun po ang ating susundin. So yun lang po mga kapatid, marami pong salamat at ako'y muli nagpapasalamat
Sa lahat nating na mga subscribers, sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat. Sa lahat ng mga tumatangkilik at sumusuporta sa munting channel natin na ito, marami pong salamat sa inyo. At sa lahat-lahat na walang sawang sumusubaybay sa ating munting gawain na ito, sa ating munting channel, marami pong salamat sa inyo. Sana naway ang Panginoon ay gagabayan po tayo sa ating araw-araw na pamumuhay at wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.